Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. Kalefagton, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Ako naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
na check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat. Pilipinas, ang oras alas 9:27 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Kinukwestiyonaho kukwestiyonin ng Department of Labor and Employment yung temporary restraining order na inilabas ho ng korte upang pansamantalang pigilan yung pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Ayon ho kay Labor Secretary Francis Tolentino, makikipag-ugnayan daw yung DOLE, National Wages and Productivity Commission, maging yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol sa korte yung bisa ng wage order ng kagawaran. Nilinaw naman ho ng kalihim na yung mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod ay hindi na kailangang isole yung kanilang natanggap. Alas 9:28 ho ng umaga ngayong ika-2 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Nasa atin hong linya makakasama ho natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Major, magandang umaga po. Welcome pong muli sa DZRH, ma'am. Hello ma'am, magandang umaga po. Major, good morning. Ma'am, panahon na naman po ng tag-ulan. Unahin na po natin gaano po kahanda yun pong ating hanay para ho sa ganitong panahon, lalo't ang Metro Manila po hindi naman din lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Tayo'y palaging pinahihirapan ng malalang pagbaho dito sa rehiyon. Kaugnay po sa disaster preparedness po natin, lalo na ngayong tag-ulan, patuloy po yung NCRPO sa pagsasagawa ng ating disaster preparedness measures kasama po yung ating mga police station sa ating 5 police district. Bahagi po nito yung ating regular na pagmomonitor sa ating mga flood-prone areas, yung prepositioning ng mga personnel natin at kagamitan. Ganun din yung close coordination natin sa mga LGUs, lalo yung mga identified nating mga cities na palaging nagkakaroon ng mga pagbaha. Siyempre yung koordinasyon natin sa MMDA at iba pang disaster response agencies para mas mabilis yung aksyon natin kapag kinakailangan. Major, ang binabanggit po ng MMDA kamakailan, may mga nananadya daw talaga na barahan yung mga kanal para bumaha sa ilang parte ho nitong NCR. Ano pong magiging aksyon dito, ma'am, ng NCRPO kung meron man? Kung meron po tayong impormasyon or ebidensya na maipapasa sa amin ungkol dito, handa naman po kaming mag-imbestiga at makipag-ugnayan sa mga kaukulang agencies gaya po ng MMDA at yung LGU. At syempre, hinihikayat po natin yung publiko na mag-report kaagad kapag may nakita silang ganitong gawain para agad nating ma-address or kaya po tumawag sa 911. So ito pong sinasabing sinasadyang barahan or talagang may gumagawa para talagang magbara. So, dapat po mai-report agad po ito sa amin. Mabigyan po agad natin ng aksyon para hindi naman po napeperwisyo yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga palaging binabaha. Tapos, palagi pa na, kumaga, sasadyain pa natin talagang bahain yung mga lugar. So, parang napakalaking perwisyo naman po nito sa ating mga kababayan. Pero, Major, yung ganyan na sistema, talagang posible na may nangyayaring ganyan sa Metro Manila. Sino yung mga posibleng makinabang kung sakali man, ma'am? Sa ngayon po, wala pa po kaming idea or information po regarding dito sa sinabi na sadyang pagbabara, ginagawang sadyang pagbabara ng mga kanal. So kung meron nan po siguro, baka may mga gusto silang iparating, may gusto silang sabihin
dun sa ginagawa nila na sadyang pagbabara ng ating mga kanal. Pero for now po, since wala po tayong formal na report or information na natatanggap regarding po dyan, so wala pa po kaming ginagawa aksyon. Ang hinihintay po namin is kung magkaroon po ng formal complaint, meron po silang ebidensya na ifo-forward sa amin, ay agad-agad po namang iimbestigahan niya ng NCRPO. Kung posible man ma'am at may ebidensya, may magreklamo ng formal, kulong yung aabutin ng mga responsable kung totoo man yon. Yes po, itataan po naman natin muna sa sa due process, may proseso po dyan, investigasyon, at sa-filean po natin ng kaukulang kaso kung mapatunayan po natin na meron po talagang probable cause dun sa ginagawa nila or talagang sinasadya po ba talaga nila itong pagbabara ng ating mga kanal na nagdudulot ng baha lalo pa po ngayon at palagi pang umuulan. Ma'am, curious lang ako dito sa topic na to. Kung sakali, ano ma'am yung mga asunto na posible nilang kaharapin ng mga responsible? Depende po siguro sa kung ano yung naging epekto o resulta ng ginagawa nila. Pwede pong malicious mischief lang kung meron pong mga nasira. Depende rin po kung ano ang ikakaso sa kanila ng ating mga LGU kasi lalo po yung mga LGU po natin talaga ang natutuka dito at katulong ng MMDA, malalaman po natin kung ano yung mga pwede nating ikaso dito sa mga taong ito na nananadya sa pagsasabotahe ng ating alibawa. Since pag nagbaha po, nagkukos yan ng traffic, nagkukos ng aksidente. So, depende po sa kung ano ang mga posibleng maging dulot ng kanilang sadyang pagbabara ng ating mga kanal. Salamat, Major. Iwan ko po yung topic na yan. Dakuan ko, ma'am, yung sunod-sunod halos na school incident po. Patuloy, ma'am, yung mga insidente ng pananakot, pagbabanta, karahasan sa mga paaralan. Most recently, yung pananaksak ng isang estudyante sa kanyang kapwa ex-estudyante po sa Las Piñas City. Ano, ma'am, yung latest update sa kaso na ito po? Ayon po sa ating huling information mula sa Southern Police District, inahanda na po lahat ng kinakailangang dokumento dahil po posible po makasuhan yung ating CICL dun sa kanyang ginawang pananaksak at naging resulta ng pagkamatay po ng kanyang klase o kaibigan niya na isa rin po minor. So patuloy po yung kanilang pagpaprepare para po ma-secure natin yung documents na kinakailangan po para ma-filean po siya ng kaso. Ma'am, ano yung lumalabas po na motibo behind doon sa incident? Talaga ba, ma'am, na yung 10 pisong sukli, yung pinag-ugatan, ma'am, nung krimen, iyon lang? Based po sa report na natanggap namin, nagkaroon sila ng sagutan ng dahil dun sa 10 pesos na sukli na naiwan ng ating victim kasi pinabili siya ng tubig ng ating CICL at pagbalik niya hindi niya nadala yung sukli, ang sabi niya ay naiwan niya. So parang naging yun yung cause ng kanilang pagtatalo hanggang sa kalaunan ay nasaksak niya yung ating victim. Magkaibigan ba sila, ma'am? Inaalam po natin kung sila po ba ay magkaibigan or talagang magkaklase, hanggang dikit, kumbaga. So yan po yung inaalam natin doon po sa kanyang mga kaibigan at sa mga magulang. Oo, kasi inuutosang bumili ng tubig sa kantina, no? Ma'am, kung meron man pong datos yung hanay, dumabi ba? Gaano po yung itinaas ng mga school-related incidents sa Metro Manila ngayong taon po? Sa ngayon po, wala po kaming hawak na data. Kung meron po ba tayong pagtaas or may pagbaba po tayo ng krimen na kinakasangkutan ng ating mga CICL. Pero handa naman po kami maglabas ng update kapag kumpleto na po yung ating comparative figures. Sa ngayon po, ang pangunahing focus po namin ay ang pagpapalakas ng ating safety measures aside dun sa mga police assistance desk na nilalagay natin sa mga paaralan para makapagdagdag po tayo ng kapulisan. Hindi lang police visibility, yung presence po ng kapulisan natin sa loob po siguro ng paaralan. Yun po yung ating ginagawa ngayon, yung mas masusing koordinasyon natin with the schools para po maiwasan na po natin at
hindi na po maulit itong ganitong pangyayari. Bali ma'am, tama ba ma'am yung unawa ko? Ang tinatrabaho po ngayon ng Hanay Coordination sa mga paaralan para magkaroon po kayo ng presensya sa loob ng mga paaralan. Pero in the meantime, doon muna kayo ma'am sa palibot ng mga eskwelahan. Tama po ba? Yes po. Ngayon po kasi ang ating mga pulis ay hindi sila nagpapatrol sa loob ng mga school since meron po tayo may mga private securities po dyan, may ilang kumbaga may mga security personnel po ang mga paaralan na nandyan po talaga sa schools. Ang mga pulis po natin ay nasa labas lang, more on visibility at syempre yung ating police assistance desk na nandyan sa malapit sa paaralan. So siguro po nasa sa schools na yan kung i-request po nila yung presensya ng ating mga kapulisan sa loob po ng mga paaralan. Pero kung kinakailangan lang naman po yan. Pero ang presence po kasi ng pulis natin sa mga schools ay during, halimbawa po meron mga dialogue with mga schools at kung nire-request po talaga sila ng mga paaralan. Alright. Ma'am, dadakuan ko po Major itong pinaka huling topic po natin ngayong umaga ma'am, tungkol po doon sa DOJ explosion, yung na-recover na IED sa Senado kasabay ng ikalimang SONA ng Pangulo. Kumusta ma'am yung investigasyon doon sa dalawang nabanggit natin na security incidents sa DOJ at Senado? May mga na-identify na ba tayo na any person of interest or mga suspect po? Sa ngayon po patuloy yung sinasagawa nating joint investigation sa mga kaukulang units kasama po ang ating EOD, ang SOCO at syempre intelligence units natin para matukoy po yung detalye at posibleng responsable. Sa ngayon po wala pa kaming pwedeng ibunyag na official information sa suspect or sa person of interest habang ongoing po ang validation po ng ating ebidensya. Ma'am, may pauna ng statement po na nilabas yung pambansang pulisya at least doon sa initial investigation. Parang lumalabas daw na yung motibo na to pananakot lang. Sa ngayon po hindi pa po natin, kumbaga hindi natin pwedeng i-confirm kung may kaugnayan ito sa SONA or pananakot or kung ano man po yung motibo. Iniiwasan po natin na maging ng maagang conclusion habang kinukumpleto po yung forensic at intelligence assessment para masiguro po natin na thorough at objective po yung ating gagawing investigasyon. Maglalabas naman po ang ating national headquarters kapag natapos na po yung ginagawa nating investigation. Major, there was also an incident, theft incident doon sa parking ng Senate compound noong kamakailan lang din. Ito kasamahan din natin po sa Hanap Buhay. How concerning ma'am yung mga ganitong insidente sa labas, sa loob po ng mataas na kapulungan, lalo't ang mga binabanggit nga natin ay heightened yung security ng mga authority po natin? Seryoso pong tinitingnan ng NCRPO yung magkakasunod na insidenteng ito sa loob at paligid ng Senado. Particular po yung kaso ng nawawalang kagamitan ng Congress TV noong July 29 at aktibo pong nagsasagawa ang Pasay City Police Station ng follow-up operations. Nakarecover na po tayo ng ilang bahagi ng mga nawawala, kabilang po yung printer, yung TV, yung internet equipment at may mga suspect na rin po tayong na-identify samantalang may isa na po tayong na-aresto kaugnay po ng obstruction of justice. At patuloy po yung ginagawa nating manhunt para sa buong pagpapanagot po ng mga responsable. Oo. Ma'am, itong na-aresto na to, ano yung kanya pong naging papel doon sa pagnanakaw sa Senate compound? Actually po yung papel niya hindi natin pa since obstruction po yun, inaalam po na yung kanyang ginawa para po hindi natin maaresto or hindi natin maituloy yung ating investigasyon. So, bukod po doon, inaalam pa natin kung ano pa po ang kanyang kaugnayan dito sa nangyaring insidente po ito. Ang mga tinutugay-gaya natin ng mga suspect, ma'am, ito'y mag-live-in partner. Bali, dalawa po sila. Tama po ba? Sa ngayon po, wala pa po tayong pwedeng ilabas na information tungkol po dyan. Okay. Ma'am, I understand po na yung NCRPO, yung kanyang, kayo po ay responsable para sa security outside the Senate compound, ma'am. May pagbabago po ba sa latag ng security, mga protocol, especially ma'am with the ongoing impeachment trial po? Bagamat ang core responsibility po ng internal security ay nasa
PSPG, patuloy po ang NCRPO sa pagpapalakas po ng ating external police visibility. Kabilang po dito yung ating pagdaragdag ng police visibility, ng ating checkpoints, at syempre yung ating close coordination po sa PSPG at iba pang concerned units, lalo na po ngayon na tuloy-tuloy yung impeachment trial proceedings. Syempre, regular din po yung ating pagre-review ng ating security protocols base po sa mga assessment natin para masiguro po ang kaligtasan ng publiko at syempre sa mga lalawak sa mga proceedings. Patuloy po yung ginagawa natin na day-to-day po na pag-a-assess natin kung kailangan po ba nating magdagdag or magbawas or meron po ba tayong ibang mga roles ng pulis na kailangan idagdag maliban po sa CDM, kailangan po ba nating magdagdag ng ng intel personnel natin para mas kumbaga mas malaman natin yung mga nangyayari sa paligid. So, araw-araw po tayong nagbabago ng ating ginagawang strategy para po siguro na hindi po tayo nalulusutan at palagi po tayong ready sa anumang sitwasyon. Major, huling tanong na lang po. Simula nung SONA, ma'am, ibinababa yung hanay sa heightened alert o nananatili po tayo sa full alert status ngayon? Naka-heightened alert status po tayo the following day after po ng SONA. Alright. Major, nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am, para magbigay ng mensahe, paalala sa atin pong mga kababayan, ma'am. Muli po sa ating mga kababayan, nais po namin ipaalam na kami po dito sa NCRPO ay ginagawa po natin ang aming mga tungkulin at syempre hindi po namin magagawang protektahan ng bawat isa, ngunit hinihiling po namin ng suporta at ang tulong ng ating mga kababayan, ng ating mga force multipliers na maging mapagmatsyag po tayo at maging alerto po sa ating mga kapaligiran. Kung may mga kahinahinalang sitwasyon or tao na nais po nating i-report, maaari po tayong lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para sa agarang police assistance. Ang inyo pong tulong ay malaki po ang magiging bahagi po nito para sa patuloy na pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan po dito sa Metro Manila. Maraming salamat. With that, maraming salamat po, Major Hazel Asilo. Sa uulitin, ma'am, happy Sunday po. Maraming salamat po. Si Major Hazel Asilo po ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Rich Stories, Pinoy Documentaries. Pilipinas, ang oras alas 9:44 po ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yung pagpaminaw, pagtanaw sa Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan
bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa isyong pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pilipinas ang oras 10 minuto bago ang alas 10 ng umaga. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Uy, nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ang ating hong kaibigan diyan ho sa The Situation Report, si Nicole Lopez. Happy birthday. Mamaya raw meron daw siya ditong papiging sa News Center. Meron ba? O mali lang ako ng basa? DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ay nakikinig sa atin si Kuyang Mar Urbano ng DZRH Operation Tulong.
habang kanyang binabantayan yung kanyang may bahay. At nakatutok din daw sa palatuntunan si Bulacan Governor Daniel Fernando. Happy Sunday po. Maraming salamat. At of course doon sa mga nanonood, nakikinig sa kanilang mga talapita, nakaantabay sa atin Facebook live streaming at sa atin YouTube channel. Si Alvin De Torres, Happy Sunday. Tristan Wyatt Gulay, kay Nelson Malinaw, Happy Sunday po. Kay Amoroso Glenn, kay Maika Ann Ravodlas, magandang umaga rin Happy Sunday kay Atoy Bansil. Sabi niya, pasikat kasi tong gobyerno daw. Tinapos lang daw yung ulat bayan, sabay bawi sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Wag naman daw tayong kumalma lang daw. Hindi ba? Ang sabi nga ng Malacanang, hindi wala namang suspension, hindi naman daw binabawi, tuloy-tuloy. Nagkaroon lang ng temporary restraining order. Well, antabayanan ng mahigit 1 milyon nating mga manggagawa dito sa Kalakang, Maynila. Ano yung susunod na kabanata? Ang sabi ko nga kanina, ito'y hindi naman wag natin itong tingnan bilang pabor o regalo. Itong 85 pesos na daily minimum wage increase dito sa Kalakang, Maynila. Kung tutuusin, maliit nga lang yan, hindi ba? Pero makakatulong na rin. Malaking tulong na din para doon sa mga walang-wala. Pambili ng pagkain, mahal na mga pangunahing bilihin, serbisyo, pamasahe, pambili ng gamot, pamasok ni Neneng at ni Totoy sa eskwela ng kanilang mga chikiting. Hindi ba? Well, may mga isinusulong pa rin sa parehas na mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Legislated wage increase, kabilang na yung binabanggit ni Congressman Chel Jokno, yung 200 pesos na taas sahod. Ayan pa patuloy na pinag-uusapan at sabay-sabay nating tungayan kung hanggang saan, hanggang kailan. Parang sa kanta, pero ganun yung tanong ng atin mga kababayan. Kailan natin matatamasa yung makatao na kabubuhay na taas sahod? Hoy, nakikinig din sa atin, nanonood si Miggy Falervilla, Atoy Bansil, kay Anthony Avrenica, kay Calbodas, mula dyan sa Washington, D.C. Habang nakikinig naman sa kanyang talapitan, Randy Santisas, Adrian Dale Johnson Enriquez, mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay kababayan, magandang umaga Happy Sunday. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Gusto hong binabati ni Grace Mariano ng RMN. Good luck daw sa lahat ng Team Pilipinas that are bound for the 2026 Hip Hop International Dance Championship. Most especially daw kay Sayawata Jr. ng Miriam College. Congratulations in advance at syempre maraming salamat sa pagbitbit, pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Ayan, ipamalas natin yung galing ng Pinoy sa international stage. Oy, ito sa isa sa mga kontrobersyal sa mga nakalipas na linggo. Maaari daw bawiin ng ombudsman yung plano nitong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manny Bonoan sa kasong may kaugnayan sa umano'y flood control corruption.
Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pinag-aaralan ng kanyang tanggapan kung itutuloy pa yung mosyon na alisin si Bunoan bilang akusado matapos umanong mabigo itong magbigay ng kumpleto at malinaw na testimonya. Ang dagdag pa ni Remulla, binigyan niya ng ultimatum ang kalihim o yung dating kalihim na magsabi ng buong katotohanan. Pansamantalahong nakalaya yung isa sa mga, sabi nga nila, isa dun sa mga maituturing ng malaki-laking isda, no, na naaresto dito sa flood control corruption. Si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos magpiyansa ng 1 milyong piso para sa kanyang kasong malversation. Inaprubahan ho ng 3 Dibisyon ng Sandigan Bayan yung kanyang petisyon para sa pansamantalang kalayaan habang nililitis yung kanya hong kaso na nabanggit. Ang desisyon ho ng korte, pinayagan siyang magpiyansa dahil nabigo ang prosekusyon na magpresenta ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ng dating senador. Si Revilla nahaharap sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Hindi naman sang-ayon si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda sa desisyong payagan na makapagpiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Miranda, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan. Nitong Biyernes, July 31, nakalaya ho si Revilla matapos siyang payagang magpiyansa sa kasong may kinalaman sa umano'y 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa nabanggit na lalawigan. Sinabi ni Miranda na hindi kailangang patunayan na personal na nakialam si Revilla sa pagtalakay ng budget sa Kongreso dahil sapat na umano yung mga kilos na ginawa bago pa maisama ang proyekto sa pambansang budget. Matakaw daw, hindi kailangan. Yan yung banat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ipinanunukala na pagsilika project sa Nuclear City Tarlac dahil maaari umano ito na umubos ng malaking supply ng ating kuryente. Ayon kay Tino, posibleng gamiting dahilan ng proyekto para bigyang katwiran ng pag-angkat ng modular nuclear power technology upang matugunan yung inaasahan na 5 gigawatt na konsumo sa ating enerhiya. Iginiit ni Tino na ang pagtutulak ng administrasyon sa modular nuclear power sa ilalim ng US-Philippine 123 Agreement o 123 Agreement ay hindi para sa kapakanan ng Pilipinas kundi para sa interes ng mga kumpanyang dayuhan. Ipinag-utos ng Food and Drug Administration ang pag-recall sa merkado ng 2 cosmetic product matapos matuklasan na naglalaman ito ng mga ipinagbabawal na sangkap na maaring makasama sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng FDA Advisory Number 2026-0856 at Number 2026-0858, ipinag-utos ng FDA yung recall sa merkado ng mga apektadong batch ng Beauty White Facial Toner, batch lot number YGRT 2060-203 at Beauty Love Skin Essential Rejuvenating Facial Toner, batch lot number BLT 26301 na ginawa ng Yuglo Babe Skincare Product Trading OPC at KCN Enterprises. Ayon sa FDA, natuklas ang naglalaman ang mga naturang cosmetic product ng tretinoin at hydroquinone matapos ang laboratory analysis na isinagawa bilang bahagi ng post-marketing surveillance ng kagawaran. Sinabi ng FDA na kabilang sa mga posibleng side effect ng naturang sangkap o makinigo yung lalo na yung mga tumatangkilik ng mga nagsusulputang mga produkto sa social media. Ang sabi ng kagawaran, makinig kayo dahil ang posibleng side effect na to
iritasyon sa balat, mata, respiratory system, hypersensitivity o allergic reaction, pagtaas ng sensitivity sa ultraviolet radiation, reproductive at development toxicity at posibleng carcino o carcinogenetic at genotoxic effects. Inutuso ng kagawaran sa lahat ng concerned o mga concerned establishmento na itigil yung distribusyon ng apektadong batch habang pinapayuhan yung ating mga kababayan na maging maingat. Inatasan din ng FDA yung lahat ng Regional Field Office at Regulatory Enforcement Unit nito, mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agency na tiyaking hindi na maipagbibili o maipamamahagi sa merkado sa kanilang mga nasasakupan yung mga apektadong produkto. DZRH Stories Pinoy Documentary. Diba sa panahon na kung ano-ano yung sumusulpot sa social media, lalo't higit kailangan dito yung pag-iingat ng ating mga kababayan, lalo na batid naman natin na marami yung umiiwas doon sa hassle na pagpunta pa sa mga physical store, pero doon lang ho tayo tumangkilik sa mga official Facebook page, social media pages, website ng mga produkto ho na ating bibilhin. At syempre, tingnan din ho natin yung website ng Food and Drug Administration kung sila ba ay may babala, ito ba ay ipinagbabawal, makabubuti, makasasama ba sa ating kalusugan. Uy, 2 minuto makalipas yung 10:00 ng umaga ngayong ikadalawa sa buwan ng Agosto taong 2026. Iyan na po yung kabuuan ng 1 oras nating talakayan. Ako muna ang inyong nagkasama, minus ang partner ko sa Edniel Parosa. Ako po, Giselle Ricafort. Tayo ho ay magkarinigan mamayang 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Pilipinas, ang oras 10:03 ng umaga. This time check is brought to you by... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.